Hello, kumusta? Isang magandang araw naman po sa inyong lahat mga boss. Welcome back po sa aking YouTube channel at Facebook page, Rick Lords TV. Tara po, samahan nyo na akong panoorin itong isa na ng panibagong video. At dito sa video ito ay pag-usapan natin yung tungkol sa relay. So po, nandito yung relay na ating pag-usapan at ating alamin dito yung mga number na ating makikita sa bawat isang terminal ng relay. So kung interesado ka dito sa video na, stay tuned lang kayo at sabay-sabay nating panoorin itong video hanggang dulo. At sa mga hindi pa nakapalo sa aking Facebook page at di pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, i-subscribe nyo na yung aking YouTube channel at i-follow na rin po yung aking Facebook page. So tara po mga boss, sabay-sabay natin panoorin to. Pasok mga kaibigan! So yun po mga boss, atin pong makikita yung relay na dinawin ko at kasama na dito yung circuit wiring connection at ang sample kong pinakita sa inyo dito ay ito po yung horn wiring connection. Pero focus lang po muna tayo dito sa relay dahil po yan po yung ating main topic. Kasi po marami pa rin nagtatanong sa akin tungkol sa relay at gusto nilang malaman kung ano ring purpose o ano ang purpose ng mga number na ating makikita sa bawat isang terminal ng relay. Yan po yung ating iisa-isahin. So stay tuned lang kayo at sabay-sabay nating panoorin to hanggang dulo. Para sa inyong kaalaman mga boss, ang mga number na ating makikita sa bawat isang terminal ng relay ay yan po yung magiging guide natin kapag gumawa tayo ng wiring connection sa kahit anong electrical component ng sasakyan or sa motor. Para malaman natin, atin pong alamin kung ano-ano yung nakasulat sa bawat isang terminal ng relay. Kaya makikita po natin, nandito yung terminal 30, 85, 86 at yung terminal 87. So yan po, yung terminal 30 atin pong makikita dito ay dyan po natin ikabit yung power. So yan po power. Din yung terminal 85, ayan po yung magiging switch. Din yung terminal 86, ayan po yung ating ground. Pero take note mga boss, itong terminal 85 at terminal 86, ito po yung coil side. Yan kung makikita nyo. Ito yung 85, ito yung 86. Itong sa gitna dyan ay coil side dyan. So it's either magkabaliktad yung wiring connection natin ng terminal 86 at terminal 85, wala tayong magiging problema dyan dahil po wala po yung polarity. So yan, pwede natin gawing ground yung terminal 86 at gawin natin switch yung terminal 85. So yan, din yung terminal 87, yan po yung ating wiring connection na kakabit sa load. Ibig sabihin kung ano yung ating gustong wiring, konektahan ng wiring sa horn man, sa auxiliary fan, or sa headlight, or park light, sa kahit anong electrical accessories or component ng sasakyan, yan po ay ang ating ikagabit dito sa ating load. Yan po yung ating kaalaman na ibinahagi sa inyo dito sa bawat number natin makikita sa bawat terminal ng relay. Ngayon po, para mas maunawa natin kung paano natin ikabit naman yung wiring connection, atin pong iisa-isahin. So yan po, tulad ng sinabi ko, yung terminal 30 ay power. So ayan, so galing dito sa positive terminal ng battery. Ayan, kumuha tayo ng wiring connection yan at kinabit natin sa fuse. At ang fuse ng horn ay 10 amperes. Yung output niyan, ayan po yung ikinabit natin dito sa terminal 30 ng horn relay. So ayan, ngayon kailangan pa natin ng isang power supply at ang wiring connection naman ng horn relay ay iisa lang ang power supply. So yung terminal 85 ay yan po yung ginawa nating pangalawang power supply. I-splice lang natin dito sa terminal 30. So ayan, din yung terminal 86, yan po yung magiging switch. So ayan, yung switch naman ng horn ay galing yan sa negative switch control. So ayan, ito yung wiring galing sa negative terminal ng battery. Kininikta natin sa kabilang side ng horn switch. Din yung output sa kabilang terminal ng horn switch, ayun na yung nakakabit dito sa terminal 86 ng horn relay. So po, tulad ng sinabi ko, yung 87 ay load. So ito yung ating load. Ito naman yung wiring connection na kakabit natin papunta sa kabilang terminal ng horn. So ito na yung positive side ng horn. Yung kabilang terminal, ayan na yung ground, ayan yung symbol ng ground. Pero take note mga boss, mayroong horn na iisa lang din ang terminal. Automatic na siyang
may ground. Ibig sabihin internal ground na siya. So ang ikakabit nyo dyan ay positive na lang. Kapag dumikit na kasi yung body sa kung saan yung itornilyo ay automatic na magkaroon yung horn ng ground. So po, ito yung ating kunting kalaman na binahagi sa inyo tungkol sa relay. At sana po ay inyong nagustuhan at sana po ay mayroon kayong napulot na kunting kalaman tungkol dito. Patuloy nyo pa rin subaybayan at panoorin yung mga susunod pa nating bagong upload na mga video. So hanggang dito na lang at maraming salamat sa inyong patuloy suporta at panonood sa mga video na binahagi ko sa inyo. God bless. At sa mga hindi pa nakapollow or nakasubscribe sa aking YouTube channel at nakapollow sa aking Facebook page, subscribe sa aking YouTube channel at follow naman sa aking Facebook page. Patuloy niyo pa rin akong suportahan sa mga ginagawa kong video. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!